Magandang umaga sa lahat na nakikinig. Narito na naman po ang programang magbibigay sa inyo ng inspirasyon at aral. Sisimulan natin ang kwento na pinamagatang ang lihim ni Mark. Dito lang yan sa Drama sa Radyo. Sikat ng araw, pag-ikot ng mundo. Yung tipong ginawa mo ng lahat ng tama para sa kaliligayan ng taong mahal mo, pero sa kanya'y kulang pa rin iyon. Nako. At doon lang niya napagtanto na tama ang ginagawa mo kapag ikaw ay nasa bingit na ng kamatayan. Tunghayan natin ang kwento ni Mark Rodriguez, isang estudyanteng mabait at buong pusong nagpupursigi sa kanyang pag-aaral. Ngunit, kung gaano nagpupursigi si Mark sa pag-aaral ay saka naman lumalayo ang loob ng kanyang ina. Isa sa dahilan nito ay ang kanyang pagbabanda na ipinagsabay ni Mark sa kanyang pag-aaral. Hindi ito gusto ng ina ni Mark dahil sa tingin nito ay maaapektuhan ang kanyang pag-aaral at baka hindi siya matulad sa kanyang kuya na isang matalinong estudyante. At kapag may magandang balita na ibabalita si Mark sa kanyang ina patungkol sa kanyang mga grado, ay hindi ito masaya. Mula ika-7 baitang hanggang ika-11 baitang sa loob ng 5 taon, itinaguyod ni Mark na maayos ang kanyang pag-aaral, pasado at matataas na mga markang nakukuha. Subalit, ni isang salita na gustong marinig ni Mark mula sa kanyang ina ay hindi kailanman nito nagawa. Ika-12 baitang. Isang gabi, habang kumakain kami ni na kuya at mama sa hapagkainan, ay agad kong kinausap si mama. Ma, gagraduate na po ako bukas. Aatin po ba kayo? Tumingin si mama sa akin at itinigil saglit ang pagkain. Buti naman at nakapagtapos ka na, pero siguradong kulilat ka. Kung naging kasing talino ka lang sana ng kuya mo. Napangiti na lang ako at marahang tumango. Araw ng pagtatapos. Kinabahan akong nakaupo sa unahan habang palingon-lingon sa entrance. Hinihintay na dumating si mama. Nagsimula ng parangalan ang mga honor students sa lower grades at kami na ang susunod. I'm hoping na sana dumalo si mama. Sa mga oras na iyon ay kasama ni Mark ang kanyang kuya. Tol, hindi man dumating si mama, nandito naman ako. Proud ako sa iyo, no? Sabay yakap ko kay Mark. Salamat kuya. Ramdam ni Mark ang awa sa mga mata ng kanyang kapatid, pero pinipilit pa rin niyang ngumiti. Samantala, ang isang guro ay dahan-dahan nang umakyat sa entablado. To give us his valedictory speech, let's welcome our valedictorian, Mr. Mark Rodriguez. Nang makarating si Mark sa entablado ay nilibot niya ang paningin sa mga tao, hoping na dumating ang kanyang ina. Pero wala. Malungkot siyang ngumiti saka nagsalita. Good morning to all of you, especially to our teachers, visitors, and all the proud parents who are here to witness this special day for us. Bawat estudyante na naririto ay saksi sa bawat segundo, minuto, oras at mga araw, buwan at taon na lumipas na ang pag-aaral ay hindi basta-basta. We experience hardship but we try our best. So here we are, ready to move on the next level. Ang hirap mag-aral, di ba? Pero siguro mas mahirap yung ginawa mo na ang lahat pero kulang pa din. I just wanna you to be aware that I'm not happy for being here. I'm not happy for being a valedictorian. Why? It's because yung taong dahilan kung bakit ako nandito, hindi dumalo para saksihan ang pagtatapos ko. Kahit ganun pa man, mahal na mahal ko pa rin siya. Di ako nagtanim ng galit sa kanya. Pero siguro kasalanan ko rin kasi hindi ko sinabi na valedictorian ako. Gusto ko kasi siyang isorpresa. I honestly envy all students na may mga magulang na naririto. I standing here in front of you is killing me.
It's not because I don't like to be here, but because it gives me too much pain knowing I'm not good enough for her. I've been struggling to have higher grades, to be number one, but I guess it isn't enough. But I'm glad I made it. Napatunayan ko na kaya kong maging number one. My fellow graduates, sa mga naging kaibigan ko, mamimiss ko kayo at lalo na sa mga asaran, awayan, mga samahan na nagbibigay sa atin para malampasan ang lahat ng pagsubok. Mga teachers na tumulong lalo na at na kay God na araw-araw tayong ginagabayan. So my dear fellow graduates, stand and hug your parents and say thank you for all their efforts, love and sacrifices na binigay nila para makarating tayo dito. Samantala muna nating putulin ang nakakaantig na kwento ni Mark sa pagbabalik ng drama sa radyo. Stress ka na ba? When you're having a stress day sa akad? Tara be, kain sa labas. Tapos inaya ka pa ng kasama mong kumain sa labas, pero pecha di peligro na? Stress tab mo na yan. Huwag mong hayaang maubos ang nutrients dahil sa stress. Stay fresh and focus with Stress Tab. Nagbabalik ang drama sa radyo. Nagsitayuan sila at umiyak na yumakap sa mga magulang nila. Unti-unting nawasak ang puso ni Mark sa inggit. Congratulations for a job well done. At kay Mama, thank you po sa lahat-lahat. Mahal na mahal po kita, Ma. I made it. Hito na po ako. Para sa iyo po ang bawat parangal na natanggap ko. I'm sorry for not being good enough sa mga nakaraang taon. I'm sorry for not obeying you tungkol sa pagbabanda ko. Ma, kung madinig mo man ito, hindi po ako nagtatampo at kahuli-hulihang araw ng buhay ko. Sana napasaya ko po kayo at sana proud kayo sa akin. I want to take this opportunity to say thank you sa mga kaibigan ko na nag-aalaga sa akin sa ospital dahil ayokong ipaalam sa aking pamilya ang kalagayan ko. Nagulat ang kuya ni Mark sa mga narinig. Sa mga panahon na hindi ako makauwi dahil hinang-hina ako. Sa mga panahong pinagtatakpan niyo ako sa tuwing di ako nakakauwi sa bahay ng isang linggo. And to my girlfriend and her family who spent a lot of money for me. Sobrang thank you dahil itinuring niyo akong anak. At salamat din sa mga alaalang madadala ko. Kita ni Mark si Kai na umiiyak habang iyakap ang kanyang mami. At biglang lumabo ang paningin nito at pagsakit ng kanyang ulo kaya napahawak ito. Tol, okay ka lang? Salamat sa mga masasayang alaala. Ma, Kuya, I'm sorry for hiding this. Ayoko lang na mag-alala kayo. I've been fighting for 2 years now at pagod na po ako. So before I go, gusto ko na maging proud sa akin si Mama. Biglang may dumating. Mark? Anak! Napahinto ako sa pagsasalita nang marinig ko si Mama. Ngunit malabo pa rin ang aking paningin. Ma! Masaya ako dahil nandito ka. Dinig ni Mark ang iyakan ng mga tao, lalo na ang hagulgol ng kanyang ina at kasintahang si Kai. Happy birthday, Mama. Happy birthday, Mama. Happy birthday, Ma. Bumaba ako at lumapit kay Mama habang iniinda ang sakit ng ulo. Anak, I'm sorry. I'm really sorry. It's okay, Ma. Niyakap ako ni Mama ng sobrang higpit at niyakap ko rin siya pabalik. Ramdam ko ang likidong umagos mula sa ilong ko at alam ko hindi na ako tatagal. Ramdam ko ang pag-ikot ng paligid at ang paghina ng tibok ng puso ko. Nubad ko ang mga medalya at sinuot sa leeg ni Mama. Happy birthday, Mama. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Mama. Oh my gosh, love! You're bleeding! Are you okay, anak?
Dalhin na natin siya sa ospital. Tumawag na kayo ng ambulansya! Mark! Mark! Dinig ni Mark ang pagpanik ng lahat. Unti-unti nang nanghina ang katawan nito at di matapos-tapos ang pag-agos ng dugo mula sa ilong nito. I love you, Ma. Kuya. I love you, Kai. Mga salita na lumabas sa bibig ni Mark bago ito napahiga sa sahig. Mga tawag na huling naririnig ni Mark bago nito ipikit ang mga mata at tanggapin na hanggang dito na lamang ang buhay niya. Dito nagtatapos ang kwento ng buhay ni Mark. Ito si DJ Hope para sa programang Drama sa Radyo. This song is brought to you by Kopiko 3-in-1. Mas masarap ang almusal pag may Kopiko 3-in-1.